Bago po tayo magsimula, shout out ko po muna itong ating mga masusugid na taga-subaybay. Pinapa-shout out ni Fernan Roda ang kanyang SJA Batch 96 na sina Rodolfo Ibadco, Teresita Atienza, Maricel De Cepeda, Nympha Logo at si Edelberto Nocum. Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag na aldaw kanya yung aming kakabsat and welcome back sa Usapang Tito Manny. Simulan po natin ang ating usapan sa isang medyo nakakalungkot na balita. Nabasa ko po ito sa social media. Mike Abe, sinibak ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez dahil hindi nagustuhan ang pagsisiwalat ni Mike Abe ng katiwalian sa gobyerno. Itong si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, pinatigil ang broadcast ni Mike Abe sa kanyang live sa PTV4, IBC at Radyo Pilipinas na isang media practitioner na mayroong prinsipyo at tumutulong sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Teka muna, alam ba talaga ni PBBM ito? Kilala po si Mike Abe bilang isang masugid na tagapagtanggol ng gobyerno ni President Bongbong Marcos. At kung ang pagbabasihan, tulad ng sinabi dito, kaya daw tsinugi itong si Mike Abe dahil hindi nagustuhan ang pagsisiwalat nito ng katiwalian sa gobyerno. Teka muna, hindi ba si President Bongbong pa mismo ang nagsiwalat ng mga katiwalian sa gobyerno? At di ba may hotline pa ngayon kung saan kung meron kayong reklamo at meron kayong natuklasan na katiwalian sa gobyerno nito, pwede niyong direktang isumbong sa presidente natin. So, bakit naman tatanggalin si Mike Abe nang dahil sa pagsisiwalat ng katiwalian sa gobyerno? Pero kung ito lang ang dahilan, dahil hindi nagustuhan nitong Dave Gomez ang pagsisiwalat ng katiwalian sa gobyerno, parang conflict yata yan. Si President Bongbong na nga ang nagsiwalat ng katiwalian, inumpisaan dyan sa DPWH. Ano ba ang DPWH? Di ba yan ay parte ng gobyerno ni President Bongbong Marcos? So para sa akin may conflict ito at hindi ako naniniwala na si President Bongbong Marcos ang nagpaalis kay Mike Abe. Dahil kilala natin si President Bongbong. Kung meron talagang katiwalian na mabubuko o madidiscovery kahit na sa kanyang administrasyon, walang sisinuhin, walang sasantuhin. Dapat mapanagot ang dapat mapanagot. So ito aabangan ko. Ano kaya ang masasabi ni President Bongbong Marcos sa pagkakasibak nitong si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez kay Sir Mike Abe? Abangan ang susunod na kabanata. Balita naman ng DCMM Radio Patrol, aabot sa mahigit 12 billion ang nakuhang halaga ng proyekto ng St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation na pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Na-award sa kanila ang proyekto sa panahon ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pansinin ninyo yung hearing kung saan ang nagtanong ay si Senator Bato de la Rosa. Parang gusto niyang ipilit kay Diskaya na nagsimula ang kanilang pagyaman noong 2012. Pero taliwas sa gustong marinig ni Senator Bato, sinabi ni Diskaya na sila ay nag-umpisang magkamal ng malalaking proyekto noong 2016. Kaya nga ngayon kambyo bigla si de la Rosa Sinabi niyang, kahit na 2016 yan, kung sila ay naagawa ng mali, dapat imbestigahan yan. Okay, tingnan natin kung talagang paiimbestigahan niya ni Senator Bato itong mga contractors na yumaman sa panahon ni former President Digong. Nabalitaan niyo ba na itong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ay sabi-sabi na isasama dito sa gagawing independent body or yung mga mag-iimbestiga ng katiwalian sa flood control projects. Kaya lang parang may conflict dito. Sabi ni PCO Yusek Claire Castro, tungkol naman po doon sa top 15 contractors na di umano'y may kaugnayan sa mga senador
katulad ni Senator Bongo, paiimbestigahan naman po ito. Although hindi lang naman pangalan ni Senator Bongo ang lumalabas dito sa katiwalian na to, kundi pati pangalan ni Chis Escudero at ni Joel Villanueva. So, kung magtatayo ng independent body para imbestigahan itong mga anomalyang ito, bali-balita na baka isama daw itong si Benjamin Magalong. Kaya lang, mukhang mahihirapan yatang magdesisyon or mag-imbestiga itong si Magalong. Lalo na at nauugnay ang pangalan ni Bongo sa katiwalian. Sabi kasi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, napakalaki ng itinulong niya, referring to Senator Bongo, sa amin dito sa siyudad ng Baguio. Hindi mo maaalis sa akin yan. Utang na loob. Teka muna, yung bang mga naitulong ni Bongo sa Baguio City ay galing mismo sa bulsa ni Bongo o yung ginamit niyang perang pangtulong dyan sa Baguio ay galing din sa buwis ng tao? Mapapatunayan kaya ni Magalong na ang perang ginamit sa pagtulong sa Baguio City ay galing mismo kay Bongo? So magiging conflict po ito. Dahil kung kasama ang pangalan ni Bongo sa mga iimbestigahan, wala tayong aasahan dito kay Magalong pagdating sa issue ni Bongo. Well, sa iba siguro, pwede siyang mag-decide. Paano nga ito? Meron siyang utang na loob kay Bongo. So, aasahan ba natin na magiging patas ang desisyon niya pagdating kay Bongo kung sakaling siya ay masama sa investigative body? Marami ang nagsasabing magaling daw itong si Benjamin Magalong. Okay, given. Kung magaling, dahil nagsisiwalat din siya ng mga katiwalian. Yung alam niyang mga katiwalian dyan sa issue ng maanumalyang flood control projects. Paano nga kung sangkot ang pangalan ni Bongo? At mapatunayan na may ugnayan si Bongo sa anomalyang ito. Handa bang ilaglag ni Magalong si Bongo? Well, sa bagay, yan po ay kung masasama si Magalong sa independent investigative body. Balikan naman po natin yung issue ni Senator Amy Marcos kung saan sinabi niya na haharangin niya kung sakaling si Crispin Boying Remulla ang maitalagang ombudsman. Dahil ang kinatatakot ni Amy Marcos, oras na si Remulla ang maging ombudsman, lagot na si Sara Duterte. Dahil sigurado daw na ang gagawin ni Remulla bilang ombudsman ay ang ipakulong si Sara Duterte. Na binueltahan niya ni Atty. Claire Castro. Bakit ang gusto ba ni Amy Marcos yung ombudsman ay papanig sa kanila na wag silang kakantiin? Gusto bang itulad ni Amy Marcos yung magiging bagong ombudsman dito sa nag-retired na ombudsman na si Samuel Martires? Ayon po kasi dito sa nakalap nating balita, ngayon alam nyo na bakit walang aksyon ang ombudsman. Sa kaso daw ni Pulong Duterte na 51 billion, walang aksyon. Sa kaso ni Bongo, walang aksyon. Sa kaso ni Sara, walang aksyon. Sa kaso ni Duterte, walang aksyon. Consistently daw, ipinagtanggol nitong si Martires ang mga Duterte. So, ganyan siguro ang gusto ni Amy Marcos doon sa magiging bagong ombudsman. Ang pagtatanggol at pagtatakpan ang mga anomalya ng mga Duterte. So kung totoo ito, yun pala ang rason kung bakit ayaw ni Amy Marcos kay Secretary Boying Remulla. Again, hihintayin natin magiging outcome dahil hindi pa naman sigurado kung si Remulla nga ang magiging ombudsman. Pero wag naman pa kasi siguro si Amy Marcos na ang susunod na ombudsman ay matutulad kay Samuel Martires. Pero talagang ganun Sabi nga ni Joseph Estrada, weather lang yan. Si Martires, appointee ni Digong. Sino naman kaya ang pipiliin ni PBBM para maging ombudsman? Kung piliin man ni PBBM itong si Remulla, dapat lang tanggapin ito ni Amy Marcos at maghanda-handa na sa mga kasong haharapin ni Sara Duterte. Napanood niyo ba yung statement ni Robin Padilla? Parang bigla naman yata siyang bumaliktad. Ang ipinapakalat kasi ng mga DDS,
weak leader si President Bongbong Marcos. Although alam na po natin sa mga nangyayari ngayon, napakulong si Kibuloy, napakulong si dating Presidenteng Digong, isiniwalat ang korupsyon, pero siyempre ipinaggigiitan pa rin ng mga DDS na weak leader si President Bongbong Marcos. Ito na pala ang itsura ng weak leader. Meron pong isang maigsing statement si Robin Padilla. Masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Pero siyempre, desisyon niya yan eh. Oh, ayan. Natatapangan daw si Robin Padilla kay President Bongbong Marcos. Akala ko ba weak leader? Ngayon, biglang natatapangan kayo kay President Bongbong Marcos. Pinagbigyan lang kayo ni PBBM. Tahimik lang yan. Pero pinlano niya na lahat. Dahil sabi nga ng dating general, President Bongbong Marcos is dangerously brilliant. So, tanggap na ngayon ni Robin Padilla na matapang si President Bongbong Marcos. Maghintay-hintay kayo. Nagsisimula pa lang po si President Bongbong Marcos. At dito sa ginigiit ni Sara Duterte, ni Amy Marcos at ng magkakapatid na Duterte, na kasalanan ni President Bongbong Marcos kung bakit nahuli at nakakulong si Digong sa ICC, parang conflict yata kayo sa mismong sinabi ni Tatay Digong ninyo. Let me be very clear on this also, Sal. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Ayan, galing mismo kay ex-President Digong, walang kinalaman si President Bongbong dyan sa kinahaharap ni Digong sa ICC. Bayaan nyo daw siya, haharapin niya lahat yan. Hindi daw niya kailangan ng tulong ni President Bongbong Marcos. Kahit na yung kanyang abogado na si Atty. Kaufman, gusto makipag-usap kay President Bongbong Marcos para daw masiguro ang safety ng pagbabalik ni Digong sa Pilipinas. Yan ay kung makakabalik si Digong sa Davao. Malalaman po natin yan sa September 23 kung itutuloy ang kaso laban kay Digong o ibabasura ito. Pero sa sinabi ni Digong na walang kinalaman si President Bongbong Marcos, anong ginagawa ni Sara Duterte, ni Amy Marcos at pinagpipilitan, pinagdidiinan na kasalanan ni President Bongbong Marcos ang lahat ng ito. Meron pang isang statement si ex-President Digong nung inamin niya na hindi niya kayang labanan ang korupsyon sa Pilipinas unless bigyan siya ng 20 years. Sino daw ba dapat ang hanapin? Dito sa Pilipinas, ganon, hindi ko talaga mahabol. Kaya ko, pero sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. O ano, Amy? Sara Duterte, anong sinabi ni ex-President Digong? Maghanap kayo ng isa pang Marcos dahil kung siya daw, hindi niya makakayang labanan ng korupsyon kahit nabigyan siya ng 20 years. Sino ang dapat hanapin? Isang Marcos. Isang Marcos na ang nakaupo ngayon. At para kontrahin pa ni Digong ang kanyang mga anak at si Amy Marcos, ito pa ang isang binitawang salita ni Digong. Si Marcos, mabait na tao. Alam mo, makilala mo si Marcos, hindi makapatay ng langaw. Si mabait na tao, si President Bongbong Marcos. At pasalamat itong mga Duterte na to na hindi sila pinapatulan ni President Bongbong Marcos. Kikilos na lang siya. At para makita ninyo at maunawaan ninyo ang kabaitan ng puso ni President Bongbong Marcos, ilalabas po ang pinakabagong episode ng kanyang podcast kung saan siya ay in-interview ni Vicky Morales. Ano po ang sinabi ni PBBM? You're teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me.
damang-dama natin kung gaano kabusilak ang puso ni President Bongbong Marcos at ang kanyang goal ay mapabuti ang buhay ng bawat isang Pilipino. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.